is in Southern Quezon. So, meron tayong tinatawag na Bondok Peninsula, which is part of 74th IB. So, kami, nasa ibabaw lang kami ng Bondok Peninsula. But, critical areas dito is yung mga guerrilla bases nila, which are in the Beliswang area na pinaghahatian namin ng 74th IB, at the same time yung Magulo area. So, ito yung mga areas na tinatawag natin na guerrilla bases nila, na dito nakafocus yung effort natin ng 76 IB since 2007 to date hanggang sa from clearing to holding. So, at the current stage, ang 76 IB is in the holding phase. So, 2007-2008, yan yung focus is clearing. But now, in 2009, after we were able to clear Guerrilla Front 42, nasa holding phase na kami. So, if we could start yung story ng how clearing was made, merong strategy yung 2ID, may operational design siya, which includes yung tools of war and tools of development. So, ito na yung tinatawag namin na like POGI, nandiyan dyan na yung pag-best o yung barangay empowerment seminars na ginagawa sa mga barangay leaders. Nandiyan din yung effort na about students, yung YLS. Pagdating naman sa division, nandiyan yung Lakbay Kalikasan. So, all these are activities designed para to get yung support ng tao, ma-maintain while holding, at the same time, ma-strengthen sila. For example, yung Youth Leadership Summit, it is not only teaching them to be patriotic para maibalik yung pagmamahal nila sa bayan at yung sense of service, but it's also to harden them para hindi sila madaling ma-recruit ng ating mga kalaban. So, if they already know kung ano yung modus operandi ng CPP and PA in recruiting them from sectoral hanggang dyan sa red area, then we believe hindi sila ganong kadaling mabulid at maisampa sa kilusan. So, YLS is a product ng coordination with local government. Hindi lang yan AFP magko-conduct ng team building or leadership seminar sa mga kabataan. So, out of school youth, nandyan yung SK, sa kung sino pa ang gusto ng local government na mag-attend. So, imagine if all municipalities meron tayong YLS, then we have additional eyes, we have advocates for peace, nakikilala nila kung ano talaga yung pagiging sundalo. Remember, there was an organizational learning na since nung lambat bitag pa hanggang magbantay laya, we realize as an organization ng AFP na we cannot do it alone. Di ba? Hindi natin kaya ito na matapos ang insurhensiya, at we have to change our paradigms. Sabi nga natin, yung pakikipag-deal natin sa local government, sa tao, is not a reduction actually of the core competencies of the soldier, of yung men of arms. It is an additional competency na dapat alam lahat ng sundalo. So, we are peace builders actually. At the end of the day, from war, we end up with peace. It's one continuum yan eh. So, ang end lagi ng war is peace. So, it should be also our competency. So, ang organizational learning natin is, the AFP has learned from the previous plans, campaign plans natin, from our experiences way back in the 70s to the 80s to the 90s, na to resolve insurgency, we need other stakeholders. So, ganun yung YLS. So, it started with us, na military nag-i-initiate, catalyze, and ito ngayon napupulot na ng LGUs. So, yearly, o pag meron ng pondo ang local government, sila na yung pumupunta sa amin na mag-conduct ng YLS. And now, we are not doing it directly. It is already done with local government. So, when we started YLS, purely military activity yan. Now, it has a life of its own.
So they have their own leaders. But one thing is for certain, nauna na tayo sa kanila to reach out. Naunahan natin yung kabila to reach out to them. We have hardened them. They are now advocates ng sundalo. Alam na nila na ang sundalo ay hindi dapat katakutan. So that is yung beauty ng youth leadership seminar. So right now, it is now a local government activity rito sa Quezon, Laguna, dito sa Gumaca. So, which is yung base ng tuwid ng 76 IB. So that is just one of the tools of war na ginamit ng 76 IB in clearing. So, significant or nakita nyo na very useful sa tools of war, tools for development na ginagawa? For example, simpleng-simple lang is yung POGI. Yung POGI is actually is prevention of guerrilla infiltration. Yung ating, ang concept kasi sa 201st Brigade ng 76 IB pagdating sa holding is bumalik tayo sa guerrilla bases. Kasi ang paniniwala namin, doon din sila ulit bubutas para maibalik yung masa nila. So yung POGI, nasa holding na kami, tapos na natin silang mag-SOT dyan ng white area, ng red area, ano naman ang gagawin natin? So we try to gain yung kanilang continuous support and continuous prevention na pag-infiltrate sa kanila. So yung POGI is basically transformation ng soldier. So yung POGI squad, kung tawagin natin, meron niyang counselor, meron niyan sa medical, meron niyan sa agriculture. So paano to ginawa? We conduct trainings. So beyond our competencies para maging peace builder siya. Kung ano yung mga kailangan sa barangay, pinag-aaralan ng sundalo. So have you ever heard na ang sundalo natin is nagba-Bible study pagdating dun sa area? So dito sa 76 IB ginagawa yan. At the start, yung mga bata, may mga tao, kakaunti lang uma-attend. Yun ang sinasabi nila. But later on, dumadami. So, the image of the soldier is being changed. Di ba? So, and that is the only way we can get yung trust and confidence nila. So, sabi ng iba, hindi na daw natin dapat gawin ito. But the mere fact na nakukuha natin yung loob ng tao because of bringing them back dun sa spiritual development din ng barangay, why should we not do it? And dito sa 76 IB, we found it effective. Maliban dyan, yung isang common na ginagawa natin ngayon sa pagpogi is libreng haircut. So, that is one way na makapagbigay ka ng serbisyong simple, pero pag nakikita yung sundalo, mahalaga nila. Kasi, alam mo naman Pilipino, mahilig sa libre. So, we go dun sa culture. Yung culture natin na libre yan, why not natin i-take? Simpleng bagay, but habang nagugupit ang sundalo natin, yan siya kumukuha ng intelligence actually. Kumusta ang barangay mo? Ano ang nangyari dyan? So, hindi lang basta gupit yan. Meron niyang military value. Kasi ang hinahanap natin sa holding, nakabalik na ba sila? Meron bang bumisita, pumulong? So, ito ang ginagawa nung gumugupit. So, hindi lang simpleng gupit yun. Actually, it is a way of interaction. You can never develop a relationship with the community if you will not go there. If you will not engage them. These are only tools to engage them, to develop relationships. So, POGI, yung ating haircut na yan, yung Bible study, it is being there and being able to engage them. Kasi that is the only way you can develop relationship. Kaya nga yung, di ba, pag manligaw ka dapat nandiyan ka lagi. Kasi you develop relationship. Ang hirap nung long distance relationship kasi hindi ka makita. Tawag lang. Iba yon. So ito ang ginagawa actually natin through POGI. Constant engagement. Regular engagement. Pati yung, yung pinag-istoryahan nga namin is yung libreng tuli. I
I believe it is a master stroke kung sino man nakaisip nung mag-umpisa nung dito. Pero that is one of the services na ibinibigay ng sundalo. Again, trabaho ba natin to? My answer is, if it provides a good image sa AFP, kung nakakaroon tayo ng relationship with the people, it is good. Sa ating mga lalaki, ang pagtuli is a right. It's a rite of passage. Imagine, isang programa natin, ang sundalo nagiging parte ng rite of passage ng tao. So, lumaki man yung bata na yan, kikita pa rin niya, ang sundalo, naging parte ng buhay ko. See? So, simpleng ginagawa natin, but the impact is great in terms of the psychology or the psyche nung tao, nung bata. So, yung unang laging sinasabi ng kalaban na ang sundalo hindi mo pagkakatiwalaan, erase ka agad dun sa bata. Dadalhin yan hanggang lumaki. Imagine, binibiro yung bata ng supot ka, bigla kang tinuli ng sundalo. Kanino yung utang na loob mo? Kanino ka nagpapasalamat? Ano yung na-develop mong relationship? It's a simple action, but the impact is great. Ngayon ko lang na-realize nga pala siya. Nga pala. Ito ginagawa talaga yung tuli. Yung pagkaka-explain sa akin sila. So, the bottom line is, yun nga yung isang sa tatlong enabling philosophies ng second division. That is innovation. So, kasi iba-iba ang requirements ng bawat barangay, iba-iba yung needs. So, gagawa ka ng programa na according to what they believe they need. Not kung ano yung nakita natin na gusto natin na ibigay sa kanila. It's not that way. Yun yung panahon nung tenyente kami. Ito, ini-impose namin, ito ang kailangan nyo. But that is different. That is, nakita natin na there is a better way. Kasi dapat pala, sabay yung understanding ng community with sa mga sundalo natin. Iisa yung gusto dapat. Hindi yung gusto lang natin, but also yung gusto din nila. So we have to innovate. Katulad sa 76IB, meron silang mga ginagawang pathways. In the absence of farm-to-market road. Kasi ang mahal ng farm-to-market road, ang isang problema nila, yung mga anak nilang papasok sa eskwelahan, putikan hanggang tuhod. Magbubuhat ng mga pananim nila papunta sa farm-to-market roads. Putik. So sa kanila, malaking bagay na yung pathway lang, mga 100 meters, 50 meters, 200 meters. So, yan, sinisimento yan. So, may impact agad sa tao kasi hindi ka naman maglalagay ng pathway dun sa hindi dinadaanan. Pinipili din namin yan. So, pinipili ng 76IB yan kung ano ba yung part ng barangay or ng sityo na most nadadaanan ng tao para mas marami nakaka-benefit. So, yun yung mga simple innovations na maibibigay mo sa barangay na itinanong mo, ano bang gusto nyo talaga? Kasi ang iba yung ibibigay mo yung gusto mo kaysa yung ang ibibigay mo is gusto nila. The impact is different. Mas mapapasalamat sila kung ano mismo yung gusto nila. At the same time, yun din yung ating pambawi sa kanila pagdating sa ownership. Kasi kung walang ownership sila dun sa pathway na yan, pababayaan nila yan. Hindi yan tatagal. The same principle with sa kalayaan sa barangay projects. Meron tayong 5 basic services sa kalayaan sa barangay projects na ginagawa din natin sa holding. Na after SOT mo, papipiliin natin yung barangay ng project for health, farm to market road, electricity, water, school. So, hindi ko tulad nun dati na, okay, engineer, gawa ka kagad ng school. Ngayon, we ask them, ano ba yung kailangan nyo? Given this amount of money. Kasi yung kalayaan sa barangay projects, limited din naman yung resources na napupul among different agencies. Hindi naman pera yan ng AFP. That is pera ng other agencies coming from DepEd, DSWD, DPWH,
It is consolidated sa itaas and then ibinababayan sa engineer. So, contributions yan. So, for example, farm to market road, kung walang ownership yan, masisira. Which